Matatawa ka na lang kung hindi mo alam, matatawa ka na lang kung kung ano ang kanilang mga background o pinagsimulan at pinanggalingan. Doon po sa mga tao na patuloy na bumabatikos sa korupsyon sa ating gobyerno, korupsyon sa gobyerno, sa ating kasalukuyang gobyerno. Akala mo naman yung mga bumabatikos na konektado sa nakaraang gobyerno matitino. Ayan. Ah? Ang piling nila sila lang ang matino, ang korap lang itong gobyerno. Ay lagi ko na pong sinasabi, lahat ng gobyerno sangkot sa korupsyon nung araw at saka ngayon. Okay? Ang pagkakaiba lang ngayon, ipinatigil na at iniimbestigahan at kakasuhan ang mga sangkot. Nung nakaraang gobyerno, ni isa walang ipinakulong eh. Sa totoo lang, wala namang naipakitang naipakulong ang Duterte administration at mga Duterte boys na ngayon na silang nag-iingay. Na akala mo'y napakatitino nila. Akala mo maraming nagawa nung nakaraan. Alam mo, nung Duterte administration, wala rin namang nangyari. 3 taon tayo biktima ng COVID. Di ba? Sa buong mundo, bagsak ang ekonomiya. Lumaki ang utang, halos 6 na o 7 trillion ang utang during Duterte administration dahil wala tayong pera. Dahil sa mayroong COVID, malaki ang gastos ng gobyerno, sarado mga company dahil nga ho sa virus o sakit. Tapos akala nila matino yung nakaraang gobyerno, kayo talaga kung magsasalita itong mga Duterte boys, akala mo napakagaling nila. Si Duterte nga umami na hindi niya kinaya ang korupsyon. Hindi niya kayang ipatigil ang korupsyon. Pero ngayon ang pinapalabas nitong mga Duterte, ito lang gobyerno daw ang korap. Lalo na yung intelligence pan, kanilang patuloy na sinisilip. Kaya parang kaya ang kawawa, alam mo ang kawawa sa mga kababayan natin ay yung mga followers lang nila. Kasi nalilin lang at kayo napakadaling paniwalain. Pero ang matitinong Pilipino, lahat namang naging presidente, talaga namang ang Pangulo ang pinakamataas ang budget, pinakamataas hindi lang budget, or budget sa intelligence pan at saka counterintelligence. Kasi presidente yun. Kahit nung panahon ni Duterte, billion-billion din ang budget sa intelligence ng Office of the President, katulad din ng kasalukuyang gobyerno. Panahon pa ni Cory Ramos Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, Aquino, Duterte, talagang puro bilyon. Pinakamahina ay 4 to 5 billion. More or less, laging 4 billion plus ang budget sa intelligence pan ng Office of the President. Pero ngayon, yung kasalukuyang nangyayari, patuloy na sinisilip ng mga maka-Duterte na parang alam mo, parang inosente, parang wala silang kaalam-alam na ganun kalaki ang budget. Kahit naman sinong presidente, ganun. Nasa General Appropriation, legal yun. Yung Vice President, dahil lang sisilip, dahil sa kanyang confidential fund, sa totoo lang naman, dapat ang Vice President walang intelligence fund. Dahil wala naman trabaho ang Vice President. Hindi naman trabaho ng Vice President ang counterintelligence. Ang tungkol sa insurgency, hindi trabaho. Ang Vice President, pag hindi ka alyado ng Pangulo, jobless yan. Wala yang trabaho. Walang kumadyan. Kaya pagka nanghingi ng intelligence fund at ginastos ng wala sa lugar, ay talagang subject for investigation. Ngayon sinasabi nila, ang Pangulong Marcos, ang laki ng intelligence fund, bakit hindi imbestigahan? Di ba kasama dun sa impeachment complaint? Hindi naman na-justify, kaya na-dismiss. Di ba? Ngayon, si Sara Duterte, umuusod yung impeachment kasi talagang marami siyang problema. Hindi lang naman intelligence pa ng problema ni Sara Duterte. Yung kanyang pag-uutos na patayin si Pangulong Marcos, First Lady at dating Speaker, hindi biro yan. Yan ay betrayal of public trust. Pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Gusto niyang mawala. At ang nag-utos niya para mawala ang buhay. At ang gumawa, Pangulo, hindi yan normal. Abnormal na pag-iisip yan. Hindi yan ang gagaling at dapat sinasabi ng isang Vice President ng bansa. Isipin mo, Vice President, parang siya yung nagdi-destabilize. Siya yung nagpapabagsak ng gobyerno. Anong klase yun? Tapos papalabasin ng mga Duterte, matino sila, magaling sila, hindi sila korap. Lukuhin nyo ang sarili nyo
Manalamin kayo. Sa totoo lang, para malaman nyo kung sino kayo. Walang kredibilidad ang mga dating nasa gobyerno na magsasabing kurap ang gobyernong ito. Lahat kayo kurap. Yung mga nakaraan at saka ngayon, para sa aking sariling interpretation at opinion. Huwag kayong magmalinis dahil talagang maraming korupsyon. Ang kabutihan lang ng gobyernong ito ay iniimbestigahan na, kaya kayo nasasaktan. Yung Vice President, ang kaso niya korupsyon. Kaya siya dapat ma-impeach. Yan ang sinasabi ng complainant. Nasa tamang proseso, hinaharang ninyo o pinapalabas nyo kayo matino. Kaya again, sa aking paniniwala at opinion, ang nililinlang ninyo ay yung inyo lang mga kasamahan at supporters. Yung matitinong Pilipino, silent majority sa buong mundo, lagi kong gagawin ng ganitong impormasyon. Hindi ko lilinlangin yung mga nakikinig at nanonood. Okay? Yung mga troll at basher, alam na natin kung saan galing yan. Yung nakakaintindi, yun ang ating pagpaliwanagan. Ang laban sa korupsyon, laban ng lahat ng Pilipino. Pero yung mga dating nakapwesto sa ating pamahalaan, national at local, wala kayong kredibilidad. Wala kayong pagkatao na kayo magsabing korap ito, kayo hindi. Wala. Gumastos din kayo, gumamit din kayo ng pera ng bayan, saan nyo dinala? Lahat kayo may pananagutan. Huwag na kayong magmalinis. Hindi ko nilalahat pero maraming nakapwesto sa gobyerno noong araw pa, korap, presidente at mga cabinet secretary, mga pansamantalang binigyan ng kapangyarihan ng gobyerno dahil sa kasisip-sip, kababalimbing. Ganyan naman ang mga politiko sa Pilipinas. Pag nagbagong presidente, balimbingan, siksipan, para makakuha ng pabor. Tapos pagka hindi nagkaroon ng pwesto, babanat na. Pag natanggal sa pwesto, oposisyon na. Yan ang kanilang pagkatao. Hindi ko nilalahat pero 90% ng politiko sa Pilipinas ganon. Balimbing kayo. Sip-sip lang kayo. Pag binigyan ng kapangyarihan at salapi, project ng gobyerno, grabe na ang inyong paniniwalang napakagaling ng isang pangulo. Pag nawala kayo at natanggal dahil sa korupsyon o talagang hindi kayo karapat-dapat, galit na galit kayo. Parang mananakit. Ay tatawa na lang ako sa inyo. Ayaw ko lang pangalanan, 90% ng politiko at mga dating cabinet secretary sa ating bansa, korap. Kaya tayo naghihirap. Kahit presidente. Kung merong tayong 7 presidenteng nakaraan mula noong 1987 hanggang ngayon, lahat yan sabit sa korupsyon. Walang malinis yan. Imposibleng hindi yan kumain ng pera ng bayan. Hindi imposible, wala silang ibinulsa sa pera ng bayan. Lahat kayo. Ngayon lang, ipinatigil na. Di ba? Huwag kayong manlinlang at hindi tayo papayag. Ang aking mga channel ay laging magsasabi ng totoo base sa nangyayari. Opinyon na merong pinanghuhugutan. Kaya lagi tayo magsama-sama. Please like and share nitong ating mga topic.